Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-24 na bahagi. Lumabas ako ng room para hanapin si Lavina. Pwisit, bakit hindi kasi ako nagpatulong sa mga mokhong na yon? Heist, pumunta ako sa classroom nila Sarah. For sure nandun si Lavina kasi magkaklase sila. Naglakad ako sa hall. Pinagtitinginan ako ng mga tao at nagtitilian. Peste, bakit? Ang gwapo ko. I walk just like a king. I don't mind the people around. Nakalagay sa packet ng pants ko yung 2 kong kamay. Halos lahat nasa labas. Kaya naman ganito yung mga tao. Marami nagkalat. Ngayon lang ba sila nakakita ng gwapo? Pagdating ko sa room nila, kaunti lang ang tao, so I look around. Hindi ko makita si Sarah. Nasaan kaya siya? Nakatayo ako sa pinto at natigilan ng mga tao sa loob. Nagsigawan ng mga babae na nasa katapat na room. Kung hinahanap mo si Sarah, wala siya rito. Yabang ng datingan nito. Ano bang gusto nito? Tinatanong ko ba? I glare at him. Napayuko ang lalaki na mukhang tipaklong nakaklase ni Sarah. Pasensya na. Sabi niya, tingin pa nga lang yon. Tupi agad. Where is Vina? I asked the girl in front of the table. Huh? Halos lahat ng tao sa room ganyan ang itsura nila. Bakit niya hinahanap si Vina? Ewan, siguro girlfriend niya. Anong girlfriend? Asawa niya kaya si Sarah? Ano? Well, bagay sila ni Sarah. Perfect couple. Rinig kong bulungan ng 3 classmate nila. Nagbulungan pa inarinig ko naman. I'm asking where's Vina? Nagtatanong ako paano nila sasagutin kung magbubulungan sila. Nasa gym sila. Sagot ang tipaklong na kumausap sa akin kanina. Umalis na ako sa room nila and I walk towards the gym. Ah, Ram, ang hot mo. I glare on girls. Ang ingay. Nang makarating ako sa gym, nakita ko nang naghahanda sila. I saw Sarah with Andy. Nag-design sila sa stage at iba pa. Ang gwapo mo talaga, Ram. Sabi ng mga babae na nandito, kaya napatingin sila sa akin. Nakatingin sa akin si Sarah but I didn't look at her. Instead, I look at Vina. She walked towards me. Honey, she hugs me. Shit, what a gross. Ang sweet talaga nila. Nakakakilig. Bagay sila. Rinig kong usapan ng mga babae. Remove your hands. I said and I look at her angrily. Gusto ko siyang bugbugin at sakalin sa tuwing naalala ko ang pasa ni Sarah. Akala niya naman, masaya ako na nakayakap siya sa akin. But why? I said remove your hands. Call your friends. You 4, come with me. Pagkabitaw niya, tinalikuran ko na siya. Girls, let's go. Sabi ni Vina sa mga kaibigan niya. Naglagay kami ni Andy ng mga letters sa stage para sa singing contest. Tapos, ang iba nagde-decor ng tables. Ang gwapo mo talaga, Ram. Ram, nagkatinginan kami ni Andy at lumingon sa pinanggalingan ng ingay. I saw him standing, looking at the left side. Tiningnan ko kung sino ang tinitingnan niya at nakita ko. It was Vina. Hindi niya ba alam na nandito ka? Bulong sa akin ni Andy. Siguro naman alam niya kasi nakita niya ako. Grabe naman kung hindi. Lumapit si Vina kay Ram at yumakap. Bakit ang sakit? Talagang sa harap ko pa. Ang sweet talaga nila, nakakakilig, bagay sila. Rinig kong usapan ng mga babae. Ouch, nakakasakit naman yata. Sa mata yung nakikita ko. Maya-maya lumabas na si Ram. Tapos tinawag ni Vina mga kaibigan niya at lumabas na sila. Sasama ba sila kay Ram? I love you, my love. Napairap ako na mag-flash sa isip ko ang sinabi niya sa akin kanina. Liar. Ano pang gagawin natin dito? Sabi ni Vina na makarating kami sa field. Tumayo kayo doon. Tinuro ko ang gitna ng field at mainit na. May 2 lalaki ang lumapit sa akin na may dalang payong at pinayungan ako. Ano? Masusunog yung skin ko. Teka nga, ano bang pag-uusapan natin? Tiningnan ko siya ng masama. Tumayo kayo sa gitna. I give you 1 minute. Kapag hindi kayo sumunod, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. I said coldly. Is not kidding, Vina. Bulong ng isa niyang kaibigan. Why are you doing this? Sabi pa ng isa niyang kaibigan. Bakit akong tinatanong niya? Why don't you ask yourself?
Hindi kami makikipagbiruan, Ram. Naiinis sa sambit ni Vina. Last time I checked, I don't do kidding. I cross my arms. Master, ito na po. Yung pinapakuha nyo. Lumapit sa akin ang leader ng junior gang. May dala silang 8 libro na sobrang kakapal. Let's get out of here. Another one. Yeah, before something happened. One of you get 2 books. Now. Galit kong samit at natatakot na kumuha ang 3 niyang kaibigan. Anong gagawin namin rito? Tanong ni Vina nang kumuha siya. Put it on your fucking head. Form a line. What? Are you punishing us? What can you see? That's what you get for being bullied. And you bullied my wife. Next time, you're gonna hurt me again. I assure you, all that you will suffer more than. Keep that in mind, Vina. And stop pretending like you are my ex. That you are Vina who I had a relationship before. Sinamaan ko ng tingin si Vina. Wala siyang karapatan. Nag-sign ako sa tapat ng member ng junior gang. Pinalagay ko sa ulo nila ang libro at pinahawak ang kamay. Ram, itigil mo na to. Nakakahiya. You're ruining my reputation. Siya ang palaging kalandian ni Red. Wala kaming ginagawa sa asawa mo. Ako pa nga yung sinaktan niya. Hindi ako nagpanggap dahil ako talaga to. You're not just a fucking bitch. You're a fucking liar and a good pretender too. If my wife hurt you, where is the evidence? Oh wait, ang bilis namang gumaling ng sugat mo. Samantalang kahapon, sariwang-sariwa pa. Don't you fool me. You're nonsense trick because I'm a fucking tricker. My wife gets sick and she have a wound because of what you did. Pinipigilan ko ang galit ko. Dumadami ng tao sa field. Naiinitan na rin ako sa balat. Walang aalis hanggat hindi kayo nagpapatawad ng asawa ko. Walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Isang maling hakbang, kayong lahat ang mapaparusahan. Ram, please don't do this. Pakiusap ni Vina. Too late for that. You, Vina, I'm warning you. Kapag hindi ako napatawad ng asawa ko bago matapos ang araw na to, magsisisi ka. I will burn your company down with your family. Pupulutin kayo sa lansangan. You have to keep that in mind. Ano gusto mong gawin ko? Please, huwag mong idamay ang family business namin. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi ka naman sobrang bobo para hindi mo malaman, tanga. Oh my gosh, I can't believe this. I look awful here. This is your fault, Vina. Bantayan niyo sila. Alam niyo na ang gagawin. Ani ko sa 4 na lalaki. Yes, master. They said in unison. Umalis na kami kasama ko ang leader ng junior gang dahil siya ang naghahawak ng payong. Marami na ang nakaka-chismis sa nangyayari. Marami na rin tao sa field. Halos lahat nagvi-video. Teka, bakit wala si Ren? Ram, anong meron? Nakasalubong ko sila Red. Wala. Good morning everyone. This is your dean. Please come up to my office. Mendez Brothers? Now. That's all. Thank you. Have a good day. Bigla na lang nagsalita ang telecom ng school. Ano naman kaya yon? Tanong ni Rex at napakamot pa sa ulo. Tara, ikaw. Balikan mo ang kasamahan mo doon. Sabi ko sa leader ng gang. Yes, master. Nandito pa rin kami sa gym. Daming gagawin, halos nawala ng ingay rito sa room kasi halos umalis yung mga student. Anong meron sa labas? Kami na lang ang nandito ni Andy kasi si Levi, tinawag siya ng isa sa mga kaban niya. OMG, hindi makapaniwala na wika ni Andy at napatingin ako sa kanya. May tinitingnan siya sa phone niya. Baby, come here, look. Nako, baby mamaya ka na nga mag-cellphone dyan. Tulungan mo na kaya ako rito. Tingnan mo to, dali, madali lang. Ano ba yan? Sabi ko at tumingin sa screen ng phone niya. Oh, si Navina nakabilad sa initan sa field, may libro sa ulo. Sino may gawa niyan? Tanong ko. Nakakaawa sila kahit na ganun sila sa akin. Minsan uso ang magbasa ng caption. Sabi niya, tinitingnan ko yung caption. This is what you get when you hurt Ram Mendez's wife. It's a live video kaya sumilip ako sa bintana at puno ng tao ang field. Oh my God. Ram, bakit mo to ginawa? Pinahiya niya pa si Vina. Ano bang klase yan? Let's go baby. Hinila ko si Andy papunta ng field. Saan ba tayo pupunta? Sa field, tulungan natin si Vina. Ano ka ba? Bagay lang sa kanila yon. Tsaka in fairness, ibang gumanti ang asawa mo.
Hindi nakakatawa yung ginawa niya. Huwag kang maging proud dyan. Huwag mo nang purihin pa ang ginawa niya. Ayaw ko na may inaapi siya. Baby, he did it for you. Alam mo kasi hindi ka marunong lumaban. Siya ang gumaganti para sa'yo. Iba talaga kapag may brutal na asawa. Ibang gumante. Ibang klase maging protective. Pangaasa rin niya. Tumigil ka nga dyan. Nang makarating na kami sa field, grabe, nagkukumpulan lahat ng mga estudyante. Excuse me, sabi ko habang sumisingit sa kanila. Tabi po, excuse, sabi ni Andy habang nakasunod sa akin. Buti na lang at nakasingit agad ako. Mainit na sobra. Ang lagkit na sa balat. Vina, ayos lang kayo? Tanong ko na makalapit ako sa kanila. And they are crying. Sarah, help. My skin, my God, help. Sabi niya. Akmang aalisin ko na yung book sa ulo niya, pero hinarang ako ng isang lalaki. Siguro mga high school pa lang. Ang mga yon, junior high. Miss, wag po kayong makialam kung ayaw niyo pong madamay. Sabi niya sa akin. Sino bang nagsabi sa inyo? Hindi ba kayo naaawas sa kanila? Sabi ko sa lalaki. Utos po ni Master na hindi sila aalis hanggat hindi niya sinasabi. Pagpapaliwanag niya. No, Sarah, tulungan mo kami. You, hindi mo ba siya kilala? Siya ang asawa ni Ram. Kaya sundin mo siya. Sabi ni Katie. Payungan niyo si ma'am. Sabi niya at may lumapit sa akin na isang lalaki at pinayungan ako. Ano ba? Itigil niyo na to. Sabi ko. Andy, tulungan mo ako. Dagdag ko at lumapit ako kay Vina at inalis yung book sa ulo niya. And Andy do the same. Ang pula na talaga nila. They are burned. Kawawa naman. Miss, papagalitan kami ni Master nito eh. Sabi ng lalaki na pumapayong sa akin. Huwag mo na akong payungan at pakisabi dyan sa master mo. Hindi nakakatuwa ang ginagawa niya. Inalalayan ko si Vina na makaupo sa bench. Sino pong may tubig sa inyo? Tanong ko sa mga estudyante. No, I don't have water. Isa pa ate, hindi nila deserve na tulungan. Sabi ng isang student na ikinaingay ng madla. Pwes, hindi ko kailangan ng tubig nyo. Mataray na sagot ni Vina sa babae. Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pang galit. Mahiya ka naman. Pinigilan ko si Andy. Pasensya na. I don't know why Ram did this. I apologize. Sabi ko at iniwan ko na sila. Nakasunod sa amin ang 4 na lalaki at pinapayungan kami ni Andy. Ngunit pinipigilan ako ni Vina. Sarah, I'm sorry. Please do forgive Ram. Please help me. Please. Ayaw kong magising na lang sa lansangan. Forgive us because of what we have done and I want you to know that I am not the Vina who's Ram's ex-fiancé. I'm sorry, please. Forgive me. And forgive him. Umiiyak na sabi ni Vina. Napatulala ako nang marinig ko ang sinabi niya. Sinong Vina ba ang ex ni Ram? Oh God, what is going on? Hindi ko sinagot si Vina. Naglakad na ako papaalis sa field. Kailangan ko makausap si Ram. Ano bang pinaggagawa niya? Mga baby boy, kaya na namin ang sarili namin. Pwede nyo na kaming iwan. Pagtataboy ni Andy sa 4. Ihahatid na po namin kayo sa hallway. Sabi nung parang leader sa kanila. Hindi na, kaya na namin. Sabi ko, okay po miss. Tapos iniwan na namin. Naniniwala ka ba kay Vina? Napatingin ako kay Andy. Kung hindi siya, edi sino ang Vina na ex-fiancé ni Ram? Ang alam ko, Vina ang pangalan ng ex niya. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang sinasabi niya o kailangan ko magtanong kay Ram. Bakit mo ginawa yon? I asked him. Ang alin? He innocently asked back, then he walked towards me and gave me a kiss on cheek. Ram, pati ba naman sila Vina papatulan mo? Alam mo namang babae sila, bakit mo ginawa yon? Nag-iisip ka ba? Mahinahong tanong ko sa kanya. Iniisip ko ang kaligtasan mo at sinisigurado ko lang na hindi ka nila ulit sasaktan. Sarah, sana naman naiintindihan mo kung bakit ko ginawa yon. Sumandal siya sa sandalan ng driver's seat. Nandito kami sa loob ng sasakyan niya. Huwag mo nang uulitin yon, please lang. Inirapan ko siya. So, are you forgiving me? He faced me. Alam ko na ginawa niya yun para sa akin. Gumanti siya dahil iyon ang hindi ko man lamang na ipagtangkol na sarili ko. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya at tumango. Ayaw ko mawalan ng magandang buhay si Vina. Siguro naman hindi niya nauulitin yung ginawa niya sa akin. Dahil kahit sino man, ayaw na maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang negosyo. Really? He assured me. I smiled and nodded. Yes, dumakang siya papalapit sa akin at niyakap ako. Ewan ko ba, ibang-iba siya ngayon. Thank you, baby.
Hinalik-halikan niya ako sa kamay. I have a surprise for you, he said and he winked on me. What is it? I raised my eyebrows. Just wait and relax. I hope you like it, my love. My love na naman. My heart beat so fast as I heard. Ano nga ba ang sorpresang ito na naghihintay para sa babaeng pinakamamahal ni Ram? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.